Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na powered speaker. Ito po ay Beta 3. Ito po ay active subwoofer. So galing na po ito sa kasama nating mga teknisyan, pero tinamad na siyang tapusin. So pinasa sa atin. Kaya ito ay habol daw kasi ito ng New Year. Kaya subukan natin itong ayusin kung maayos pa natin. So ito pala ay napalitan na niya ng mga kapasitor. Kaya kung mapansin natin yung kanyang transformer, inusog niya dito. So dapat kasi dito yan. Ito. So ngayon, hindi na natin testing ito kasi may mga tinanggal na daw siyang piyesa. So delikado kasi yan, mas lalala pa ang sira niya pag sinaksak natin na may kulang na piyesa. Okay, sige. Atin po itong tanggalin ang transformer. Dito na tanggal na natin ang transformer. So ito po ang kanyang pinaka main amp. Ayan. So ito na to, meron siya ditong hinang mga power transistor at driver. So 3 piraso nakahang. So meron pa dito. So relay lang naman to. Okay, so bale ang kanyang board wala pong mga data na kung anong value ng mga piyesa. So medyo mahirap itong ayusin, lalo na may sunog na resistor. Okay, sige. So tanggalin ko muna ang mga power transistor nito. Ito na po, natanggal na natin yung piyesa. Meron tayong balito yung mga piyesa na tinanggal natin. So sinubukan na nating palitan yung mga nakita na nating mga sunog. So ito pala, ang connection pala nito ay may high and low siya. Ang power supply niya, ang design ay may high and low, pero ang supply niya sa main up ay stable lang ang supply na parang parang 34 volts. So itong na to, MOSFET na to, ayan, bali 4 na piraso yan. Ito dito naman yung niya, power transistor, bali 4 na piraso rin. So itong P-channel na to, itong P-channel na MOSFET, at sa kabila naman ay N-channel. So ang isa nito ay sira, yung sana nga ito sira yung isa dito. Bali ito siya, ang number niya ay IRFP 9140N. Yan po ang kanyang number. Yan, IRFP 9140N. Yan. So in channel po ito, pero grounded po siya, shorted po siya. Ayan o, shorted. So buti na lang meron tayong reserba, so pinalitan natin. Tapos itong niya,
Itong apat na power transistor. NJW ito. NPN at saka PNP rin. So, yung dalawa ay sira na. Ito okay pa ito. Ayan. Ito naman. Ayan. So okay pa. Ayan. Itong isa. Ayan. Grounded. Shorted na. Ayan. Shorted na. Ito naman. Ayan. So shorted rin. Ayan o. So dalawa ang natira. Okay pa. Tapos itong isa na nakahang kanina, bale CA 1837 ang number. So shorted na rin to. Ayan o. Tapos so una, ito yung pinalitan natin, yung IRF 914TN dito. Tapos itong resistor na parang 1K yata to. Sunog na kasi. So ang value niya ay ano na, ayun, parehas pa naman, nasa 1K pa naman, pero pinalitan na natin. Ito siya, bali 1K. Tapos itong resistor, andito po ito galing, 3.3 ohms. So open na siya. Ayan. Ano na siya, hindi pa naman, nasa 274 ohms pa naman, pero ano na yan, change value na yan. Tapos ito namang ano, isang transistor na A92. A92. So may leak na rin ito. So ayan po ang ating napalitan. Bale itong isa lang ng atong dalawa lang na to ang pares na natira na okay pa. Ito bale sira na yan lahat. So ngayon itesting natin. So itong relay niya ay pinalitan na yata ito ng unang nag-ayos. Kaya naputol yung paa. Ayun. Dinagdagan natin ng panibagong wire. So ngayon i-testing natin. Para check natin yung bias kung sakto na ba. So patihaya natin. So bago natin i-testing, may papaliwanag lang ako sa kanyang diagram ng power supply niya. Bale ito, may high and low siya dito mula transformer. Tapos buzzer natin. Ito na to, nasa high. Ito may connection dito papuntang MOSFET. Ayan. Ayan o. Ito. Dalawa. Ganon din sa kabila. Ito rin siya. May connection dito. Saka dito.
Tapos yung sa low niya, dito siya tumagos. Tapos tumawid siya dito. Bali, ito na to ay diode rectifier. Ito. Yan. So, 4 din yan. Ito. Tapos, tumawid siya dito. Tapos, ito yung connection dito. So, sa paa ng MOSFET, dito yung high, ito yung low. Tapos, yung out yata ay hindi. Ito yung out eh. Ayan. So, may diode pa siya na dinaanan uli. Ayan o. Ayan. Zener diode. Tap. So, bale, ang purpose nito ay para mag-stable ang supply niya sa power amp, sa main amp niya. Para mag-stable ang supply. So, ito din naman, paras lang din. Kaya, ang out din nito, ito rin, papunta siya dito. So, bali, ang fuse nito ay 4. Bawat isang transistor ay may kanya-kanyang fuse. Tapos, may kanya-kanya din sila na regulated na na MOSFET na dinadala. So, ito, ang sinusuplayan nito ay dito. Ito naman, ang sinusuplayan nito, ito, ay dito. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Ang sinusuplayan din nito ay dito. Kaya, ayan siya. Ayan. Yung sa kabila naman, ang sinusuplayan niya ay ito. Ayan. Punta dito. Ayan. Dito, ayan siya. Dito rin, ito siya. Ayan. Ito rin. Ayan. So, ngayon, saksak natin. Testing natin para malaman natin kung anong resulta nito. Okay. Saksak. Tapos, dito lang i-switch on ko dito sa yung main switch niya. Ayan. So, sukatin natin ang supply na lumalabas dito sa fuse na to or dito sa niya, dito sa collector ng transistor. Ayan. So, dito tayo. Ayan. Tapos, dito yung isa natin sa ground. Ayan. So, check natin ang supply. Okay, mamaya na natin i-check pala yan, yung supply, kasi baka may abnormal ang voltahe nito. Baka umusok. So, dito tayo sa bias para mas sigurado. Sa bias muna tayo, base emitter. Ayan. Power, switch on ko. Ayun, 0.7. 0.7 ang lumabas. Pero nag-on naman ang relay. Nag-on ang relay. So, mataas yan. 0.7. Dito sa kabila, check natin sa kabila. Bias tayo, bias. Switch on. Ayun, wala. 0.0. Dito sa kabila, 0.7. Ayan o. Dito sa kabila naman, ito kasi naputol yung connection niya, kaya dapat sa kabila tayo magtusok. Putol kasi ang connection, so dito tayo sa kabila. Ayan. Tapos ito, ayun, so 0.7 din. So abnormal yan, kaya mapasabak naman tayo nito. Dito sa kabila, ayun, 0.0 pa rin. So may problema pa talaga to. Check natin yung supply kung ilang volts ang nagsusupply. Ito, 41 volts. Ito, hindi na ma-detect. Ito tayo sa fuse. Ayan, 41 din. Kasi ang
butas nito ay hindi na naputol na yata sa gitna. So doon sa kabila tayo mag ano. So kabila ang connection. Ito fuse niya to 41. Ito sa kabila tayo. 41 din. Ayan 41. Pero ang bias ay abnormal. So i-check natin ito. I-check isa-isahin na naman natin ito. So hindi pantay ang bias pero ang kanyang relay ay nag-on. Nag-on po. Okay, sige, paparinig ko sa inyo. Sana marinig pa. Okay, switch on ko. Ayun, nag-on ang relay. Ulitin ko. Okay, ulitin ko ulit. Ayun, nag-on. Pero abnormal ang bias. So pag kinabitan natin yan ng power transistor, pwedeng manginit ang transistor. Kaya isa-isahin muna natin yung mga resistor nito. Kasi na-check ko na rin man yung mga transistor na to. So isa lang nakita nating may leak. Kaya sa resistor tayo mag-focus. Okay, sige. Isa-isahin ko muna to. So ito po, bale meron tayong may napansin tayo dito na may change value dito sa portion na to. So inisa-isa na natin dito mula sa taas. So okay naman dito. Bale dito sa pinakahuli natin na portion ay meron dito tayong napansin na nag-change value. So itong dalawa na to magkaparehas yung kanyang kulay. Ayan o. So tanggalin ko na lang mamaya. Ayan. Tapos ito siya. Yung isa. Magkaparehas po ang kanilang kulay. So kung i-check natin, ayan yung isa. Bali ang kulay po nito ay color niya ay red, black, gold, brown. So nasa 5 color band po ito. So ang pinaka pang-apat niya yung kulay ang multiplier. So bale red, black. So ano siya? 22 ohms. So check natin ito. Check natin. Ayun, 1.5K. Ayan. So yung isa din naman, ito rin, bale red, black, gold, brown. So kung i-check natin, 23 ohms. Ito, 23 ohms. Ayan. So ibalik muna natin itong na to. Iba na to kasi na-check ko na rin yan, okay naman. Itong dalawa lang na to may change value talaga. So although okay pa itong isa na to, mas maganda na lang palitan natin yan, ang dalawa na yan. Kasi kanina nasa 26 ohms yan, pero ngayon nasa 22 na naman. So parang nagbabago yung value kapag mainit. Iba ang value pag mainit, iba ang value kapag lumamig. Ayan. So kita mo kanina 23, ngayon 22 na. Ayan. Yung isa, ayan, 1.5K. So dito kasi ang may may sira, kaya dito yung nag-change value. Okay, sige, palitan muna natin yan. Kaya ito na po, na tanggal na natin yung nag-change value. Tapos ito pinalitan na rin natin. Ayan, dalawa. Bale 22 ohms yan.
So ito, i-check natin ito. Ito po yung kanyang kulay. Oops. Ayan. So red, black, gold. Ayan. So check nga natin. So itong isa, ayun, nasa 1.5k. Yung isa 22 ohms. Ayan. So pinalitan na lang natin ng dalawa para parehas na, bago. Okay, sige. Testing natin to. Ihaya natin yung board. Tapos kasaksak na yan. Dito na lang tayo sa switch niya, mag on. Okay, dito tayo. So switch on. Ayun, nag 0.3 na. 0.3 na siya. Sa kabila tayo. Ayan, meron na rin siyang bias. So normal na. Ayan, Ayan, 0.3. Ito naman sa kabila. Naputol kasi ang connection. Ayan, 0.3 rin. So normal na ang ang bias. So ito pwede din naman yung power transistor ang 1943 at saka 2SC5200 ang ipalit dito. Pero dahil okay pa yung dalawa lang muna ikabit natin. So testing nga natin yung output kung may signal na papasok. So dito tayo sa negative. Dito tayo sa negative at saka sa output ng main amp. Ayan. Touch natin dito. Ayan, so meron na. Nasa AC po ang settings natin. AC 10. Ayan, so meron na output. Ayan o. Ayan. So meron na. Ayan. Okay, so ikabit natin yung power transistor. Ito, naikabit na natin yung isang pares. So yung dito wala pa tayong available dahil yung na-order natin sa Shopee ay pike, kaya delikado na kabitan natin. So hanap na lang tayo ng orig na pangkabit dito para sa isang pares. So ngayon bale ito yung kanyang wire papuntang speaker. Dito tayo sa nakahinang kasi kaya mahirap kabit sa tester. So dito tayo tinanggal natin, tapos dito natin ipasok. Ayan.
So ang settings natin ay nasa AC, 50 tayo. Okay, bali saksak muna natin. Tapos switch on natin. Ayan. So i-touch natin dito. Ayan. So meron na siya. Meron na siyang output. Ayan o. Ayan. Meron na siyang output. Check natin yung bias, kung ilan ang pinaka-fix na bias. Ayan, 0.3 65 sa kabila. Ganun din, 0.3. Ayan. So okay na yan. Wala rin tayong pang testing na speaker dito, puro nasira yung speaker ko. So at least normal na yung bias, at saka meron ng signal yung output. Ayan. Ayan. So meron pa yan siyang preamp. Yes, tama, preamp. Wala na siyang tone control dito. Ayan. So hanggang dito na lang ang video natin. At least na ayos na natin. God bless po sa inyong lahat.